Sa pagdating nito ay agad nitong pinakawalan ang kanyang aura na nagdulot ng matinding presyon sa paligid kaya sina Zhang Heng, Meiro at Xian ay hindi makagalaw at tila napako sa kanilang kinatatayuan. Nanatiling kalmado si Ruzu habang hinaharap ang kaaway at hindi nagpakita ng kahit kaunting takot. Sa gitna ng tensyon ay biglang lumitaw si Little Qiang at agad nagbago ng anyo bilang isang napakalaking dragon na naglabas ng malakas na presensya. Sa anyong yun ay mabilis nitong inatake ang kalaban upang protektahan ang mga kaibigan ni Ming. Nagkaroon ng malakas na sagupaan sa pagitan ng dalawa at nang magbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan ay sumabog ang enerhiya sa paligid. Hindi kinaya ng kalaban ang lakas ni Little Qiang kaya siya ay napaatras at nasugatan habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Napagtanto niyang hindi niya kayang isagawa ang misyon kaya nagpasya siyang umatras at baguhin ang plano. Agad siyang nagbukas ng portal upang makatakas ngunit hindi ito pinalampas ni Little Qiang at sinubukang habulin ang kalaban. Sa sandaling papasok na siya sa portal ay bigla siyang pinigilan ni Ruzu na humawak sa kanyang buntot. Ipinakita ni Ruzu ang kanyang sariling intensyon na siya ang hahabol sa kalaban at hindi niya hahayaang makatakas ito ng basta-basta. Iniwan niya si Little Qiang upang bantayan ang tatlo at agad siyang nawala sa lugar upang habulin ang tumatakas na kalaban. Sa kabilang panig ay bumalik ang sugatang mensahero sa harap ng 8th Prince at iniulat ang kabiguan ng kanyang misyon dahil sa paglitaw ng isang dragon na pumihil sa kanya. Hindi makapaniwala ang prinsipe sa narinig at nagtaka kung paano nagkaroon ng ganitong nilalang sa loob ng Qinlong Academy. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng mabuti ay biglang sumigaw ang mensahero at sumabog ang kanyang katawan na ikinagulat ng prinsipe. Kaagad siyang nagtanong kung sino ang may gawa nito ngunit wala siyang nakitang sagot sa kanyang paligid. Sa isang iglap ay lumitaw si Ruzu at walang pag-aalinlangang sinampal ng malakas ang prinsipe na dahilan upang ito ay napasandal sa dingding. Nabigla ang prinsipe at hindi maintindihan kung sino ang umatake sa kanya at naniwala siyang hindi makakatakas ang gumawa nito dahil sa kanyang katayuan bilang isang prinsipe. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Ruzu at agad nitong hinawakan ang kanyang kamay habang ipinaparamdam dito ang tunay na takot at walang pag-aalinlangan nitong dinurog ang mga buto sa kanyang kamay na nagdulot ng matinding sakit kaya napasigaw ng malakas ang prinsipe. Hindi doon natapos ang paghihirap nito dahil muli siyang ibinagsak sa lupa at patuloy na dinanas ang sakit habang nagmamakaawa at nagtatanong kung bakit ito ginagawa sa kanya. Ngunit nanatiling malamig ang kilos ni Ruzu at ipinakita na hindi pa tapos ang lahat. Naglabas siya ng isang maliit na formation at agad itong inactivate na nagpalala pa sa sakit ng prinsipe habang lalo itong napasigaw sa matinding paghihirap. Samantala sa Qinlong Academy ay nananatiling gulat sina Meiro at Xian sa kanilang nasaksihan na ang simpleng anyo ni Little Qiang ay may kakayahang magbago sa isang makapangyarihang dragon. Hinaplos ng babae ang katawan ni Little Qiang at napansin agad ang laki nito at ang anyong tila isang dambuhalang dragon kaya inilarawan niya ito bilang isang malaking nilalang. Nagtanong siya kung si Ming ang kanyang master at kung ipinadala siya nito upang iligtas sila habang patuloy na hinahaplos ang kanyang balat na ramdam niyang makinis at malambot. Naramdaman ni Little Qiang ang paulit-ulit na paghawak sa kanyang katawan kaya sinabi niyang itigil na yon dahil nakakaramdam na siya ng kakaibang pangangati at ipinaliwanag niyang isa siyang water dragon at hindi isang ahas. Sa sandaling yon ay dumating si Ruzu sa kanilang harapan at agad na tinanong ni Zhang Heng kung ano ang nangyari at kung hinabol ba nito ang taong umatake sa kanila at kung nalaman ba kung sino ang nagpadala rito upang hulihin sila. Ipinaliwanag ni Ruzu na hinabol niya ang lalaki at pinatay rin ito at sa kanyang palagay ay pinadala iyon ng isang prince ng Qinlong Dynasty na may layuning hulihin silang tatlo upang gamitin laban sa master at pahirapan sila. Ipinahayag pa ni Ruzu na labis niyang pinahirapan ang lalaki at binali ang ilan sa mga buto nito pati na rin ang lifeblood nito. Narinig ito ni Little Qiang at agad niyang ipinaalala na napakalakas ng royal family at marami itong mga kayamanan kaya mabilis na makakarecover ang lalaki gamit ang kanilang mga treasure at pagkatapos noon ay tiyak na maghihiganti ito sa master. Ipinaliwanag ni Ruzu na kahit anong sugat sa katawan ng lalaki ay maaari nitong pagalingin at maibalik sa dati ngunit ang pinsalang ginawa niya sa lifeblood nito ay isang rule-bound injury na mananatili sa loob ng katawan at hindi kayang pagalingin ng kahit anong gamot sa mundong ito. Tanging paraan lamang upang tuluyang gumaling ang sugat ay ang magpakamatay at muling mag-reincarnate sa panibagong katawan. Pagkarinig nito ay labis na natakot sina Zhang Heng at Little Qiang dahil napagtanto nila ang kalupitan ng ginawa ni Ruzu at kung gaano ito kalakas.
Sa pagbabalik ni Little Qiang kung saan isinalaysay nito ang lahat ng nangyari at ipinahayag na nabigyan niya ng matinding leksyon ang kalaban. Narinig ito ni Ming at kinilala ang lakas ni Ruzu at inisip na hindi malalaman ng prince ang katotohanan na siya ang dahilan kung bakit ito inatake at hindi rin ito malalaman na nasa panig niya si Ruzu. Ipinaliwanag ni Little Qiang na ipinadala siya ni Ruzu upang protektahan si Ming habang siya naman ang bahala sa iba at idinagdag pa nito na mabuti na lamang at nasa kanilang panig si Ruzu na higit pang mas malakas kaysa sa kanya. Sa gitna ng sitwasyon ay nanatiling kalmado si Ming at tinanggap ang nalalapit na kapalaran dahil sa loob ng 3 araw ay haharap siya sa hatol ng kamatayan sa harap ng lahat. Nabahala si Little Qiang sa posibilidad na hindi tuparin ng Golden Guards ang kanilang pangako at kung sakaling mangyari iyon ay handa siyang tawagin ang kanyang mga tauhan at dalhin ang Haotian Army upang iligtas si Ming sa anumang paraan nang hindi inilalantad ang kanilang kinaroroonan. Ngunit tiniyak ni Ming na hindi kailangang mag-alala dahil tiyak na tutuparin ng Golden Guards ang kanilang pangako sapagkat alam ng lahat ang halaga ng kanyang bank at nais itong makuha kabilang na ang mga ito. Makalipas ang 3 araw ay inilabas si Ming sa harap ng napakaraming tao kung saan nakahanda na ang executioner upang putulin ang kanyang ulo. Nagtipon ng mga tao sa paligid at namangha sa eksena dahil ang prince ng Qinlong Dynasty ay magpapapatay ng sarili nitong manugang kaya naging usap-usapan ito ng lahat. Tumayo ang prince at buong yabang na ipinahayag na sa ilang sandali na lamang ay mapuputol na ang ulo ni Ming at dito na magtatapos ang kanyang buhay at isa lang ang paraan upang mahinto ito, at ito ay ang isuko ang kanyang bangko at ibigay sa kanila ang kontrol ng lahat ng ito. Ngunit nanatiling matigas si Ming at ipinakita ang kanyang pagmamataas sa pagsasabing wala itong karapatang utusan siya at sa halip ay dapat pa nga itong lumuhad sa kanyang harap kung gusto nitong humingi ng pabor sa kanya. Pagkarinig nito ay agad na nag-alab ang galit ng prince at hindi niya matanggap ang kapal ng mukha ni Ming na nanatiling matigas sa likod ng kanyang sitwasyon. Dahil sa matinding galit ng prince ay agad namang itong nag-utos sa executioner at ipinahayag na nais nitong hiwain ang balat ni Ming sa 3 bahagi ngunit hindi agad putulin ang leeg nito at sa halip ay gumawa lamang ng maliit na sugat upang pilitin itong ibigay ang kanyang bangko. Walang pag-aalinlangan na itinaas ng executioner ang kanyang espada at dahan-daang inilapit ito sa leeg ni Ming. Sa mismong sandaling yun ay biglang kumislap ang liwanag at kasabay ng pagliwanag ay dumating ang Golden Guards. Hindi sila dumating ng may ingay kundi sa isang tahimik ngunit napakalakas na presensya kung saan bumukas ang isang napakalaking pinto at kasunod nito ay lumitaw ang simbolo ng Golden Guard. Sa harapan ng lahat ay may isang gusali kung saan nagmula ang isang matatag na tinig na agad nagbigay ng babala. Ipinahayag ng isang Golden Guard na ang binatang hahatulan ng kamatayan ay kabilang sa Golden Guard Army kaya walang sinuman ang may karapatang pumatay dito at hindi lamang ang prince kundi kahit sinuman ay hindi maaaring gawin iyon. Pagkarinig nito ay agad na yumuko ang prince at nagpakumbaba habang humihingi ng paumanhin dahil hindi niya alam ang katayuan ni Ming. Inutusan ng Golden Guard na agad na pakawalan si Ming nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa loob ng kanyang isipan ay labis na natakot ang 39th Prince dahil ngayon lamang niya nalaman na may suporta si Ming mula sa Golden Guards at hindi niya inaasahan na kabilang ito sa kanilang hanay. Napagtanto niya na hindi lamang isang ordinaryong sundalo si Ming kundi isang tunay na miyembro ng Golden Guard at kahit ang Emperor na kanyang ama ay walang kakayahang labanan ang kanilang kapangyarihan at mapipilitang sumunod sa kanilang utos. Dahil dito ay agad niyang inutusan ng executioner na pakawalan si Ming at walang nagawa ang executioner kundi sundin ang utos at sirain ang kadena na nakatali sa ating bida gamit ang espada. Dahan-daang tumayo si Ming at nagpakawalan ng malakas na tawa habang ipinapakita ang kanyang kumpiyansa at lakas ng loob sa harap ng lahat. Ipinahayag niya ang kanyang pangungutya sa prince at ipinahiwatig na sa susunod na pagkikita ay magdala ito ng handog at bibigyan niya ito ng kaunting pabor. Lalong nag-alab ang galit ng prince ngunit wala itong magawa kundi pigilan ang sarili dahil sa presensya ng Golden Guards. Matapos ang pangyayari ay agad na bumalik si Ming sa Qinlong Academy kung saan sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan na labis na natuwa sa kanyang kaligtasan at mabilis na lumapit sa kanya. Nangunguna sa mga ito si Ruzu na agad niyang kinausap paglapit nito. Ipinaalam ni Ming kay Ruzu na kailangang ikalat sa buong dynasty ang balita na kanyang ipa-auction ang kanyang bangko dahil ito na lamang ang natitirang paraan upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Sumang-ayon si Ruzu at ipinahayag na kaya niyang ipakalat ang balita sa buong dynasty gamit ang kanyang sound transmission dahil marami siyang kakilalang martial saints at martial gods na makakatulong sa pagpapalaganap ng impormasyon.
Bagamat naligtas ang kanyang buhay ay nanatiling mabigat ang iniisip ni Ming dahil sa kalagayan ng princess na siyang pinakamalakas niyang sandigan sa paningin ng ibang mga prince. Ngayon na naligtas siya ng Golden Guards ay posibleng ituon ng mga kalaban ang kanilang galit sa princess upang makuha ang kanyang bangko at maaaring pilitin itong manatili sa digmaan ng matagal upang hindi ito makabalik. Napagtanto ni Ming na habang mas matagal na naiiwan ang princess sa digmaan ay mas nagiging madali para sa iba na agawin ang kanyang bangko. Natanong ni Ruzu kung ano ang maaari nilang gawin sa ganitong sitwasyon kaya ipinaliwanag ni Ming na wala na silang ibang pagpipilian kundi ang agad na ipa-auction ng kanyang bangko dahil ito ang ugat ng lahat ng problema at marami ang naiinggit dito kaya kung ito ay kanyang ibebenta ay magiging ligtas siya at ang princess. Gayunpaman ay may pag-aalinlangan pa rin si Ruzu dahil ang bangko ay pagmamay-ari ng princess at isa rin itong martial god kaya hindi niya lubos maisip kung may lakas ng loob ang iba na kalabanin ang second princess ng Qinlong Dynasty para lamang sa isang bangko. Ipinaliwanag ni Ming na ang mga taong handang kalabanin ang princess ay yaong lubos na nauunawaan ang tunay na halaga ng kanyang bangko at alam nila na sa hinaharap ay lalo pa itong lalago at magbibigay ng napakalaking kita. Ipinunto niya na noong si Xian pa ang namamahala sa bank ay limitado lamang ito sa loob ng Yin Yang sect at sa tulong ng sect ay nakapagbukas sila ng 2 sangay sa 2 lungsod kung saan malaki ang itinaas ng kanilang kita. Ngunit ngayon na may suporta na sila mula sa second princess ng Qinlong Dynasty ay may kakayahan na silang palawakin ang bank sa buong dynasty at posibleng umabot pa ito sa mga kalapit na dynasty na magdudulot ng walang tigil na pagdaloy ng kayamanan mula sa iba't ibang lugar. Ipinahayag din niya na ang kita ng bank sa taong ito ay maaaring lumampas sa kita ng kahit anong dynasty at sapat upang makapagtayo ng isang buong hukbo o gawing isang makapangyarihang puwersa ang sinumang may hawak nito. Pagkarinig nito ay napagtanto ni Zhang Heng ang bigat ng sitwasyon at kung gaano kapanganib ang bank ni Ming. Ipinahayag ni Meiru ang kanyang pag-aalinlangan at tinanong kung nangangahulugan ba ito na maging ang emperor ay may pagnanais ding angkinin ang bangko ni Ming. Ipinaliwanag ni Ming na malinaw sa kanya na hindi agad kukunin ng emperor ang kanyang bangko dahil mas nais nitong palakihin pa ito at hintayin ang tamang panahon bago siya alisin at tuluyang agawin ang lahat kaya mas pinili niyang ibenta ito sa lalong madaling panahon upang makalikom ng sapat na resources para mapalakas ang kanyang cultivation. Sumang-ayon ng master sa plano ni Ming at kinilala ang katalinuhan nito habang si Invisible Sword ay nagbigay rin ng suporta at ipinaalala na ang kayaman ng panlupa ay walang tunay na halaga kung ihahambing sa pag-abot ng tunay na lakas kaya mas nararapat na ituon ni Ming ang kanyang pansin sa pagtaas ng kanyang martial strength at maabot ang heavenly body. Lumipat ang tagpo sa mansion ng 8th Prince kung saan tinipon niya ang ilan sa kanyang mga kapatid na prince kabilang ang Prince number 14, Prince number 13, Prince number 5, Prince number 16, Prince number 9 at Prince number 39. Ipinahayag niya na silang lahat ay tapat sa kanya at alam ang kanyang layunin kaya sila ay kanyang tinawag upang pag-usapan ang isang mahalagang plano. Agad na ipinunto ng Prince number 14 na ang layunin nila ay agawin ang bangko kaya nila hinuli ang tiyuhin ngunit nabigo sila dahil nailigtas ito ng Golden Guards kaya tinanong niya kung ano na ang susunod nilang hakbang. Ipinahayag din niya ang kanyang pagdududa kung sino ang umatake sa prince dahil mahigpit ang seguridad sa loob ng kulungan at tila isang makapangyarihang babae ang may gawa nito at hindi ito kayang gawin ng Golden Guards at lalong hindi kayang gawin ni Ming dahil wala itong sariling puwersa kaya malinaw na may nagpadala upang takutin siya. Naramdaman ng 39th Prince ang lalong pagbigat ng sitwasyon dahil kailangan nilang harapin ang kanilang aunt habang kasabay nito ay nakikialam na rin ang Golden Guards na siyang nagpoprotekta kay Ming kaya nahihirapan silang humanap ng paraan upang muli itong hulihin at parusahan. Sa kabila nito ay naglatag ang 8th Prince ng panibagong plano kung saan ipinunto niya na bagamat ipinagbabawal ng Golden Guards ang pagpatay kay Ming ay wala naman silang sinabi tungkol sa paghuli at pagpapahirap dito kaya iminungkahi niyang hulihin muli si Ming at ikulong ito habang pinapahirapan sa loob ng 3 buwan upang mapilitan itong ibigay ang kanyang bangko. Idinagdag pa niya na may isa pang problema dahil kailangan nilang pigilan ang kanilang aunt upang hindi ito makabalik kaya kinakailangan nilang patagilan ang digmaan upang manatili ito roon. Ngunit ipinahayag ng 39th Prince ang kanyang pangamba dahil hindi nila kayang pigilan ang kanilang aunt ng matagal sapagkat marami itong hiniram na resources mula sa bangko at isinama nito ang maraming martial gurus at elite soldiers sa laban sa China kaya kapag natapos ang digmaan ay tiyak na babalik ito at walang sino man sa kanila ang kayang humarap dito.
Nagbigay ng suhestyon ang Prince No. 14 at ipinahayag na madali lamang itong solusyonan kung gagamitin nila ang kanilang resources upang patayin ang lahat ng martial gurus at elite soldiers na kasama ng kanilang aunt at pagkatapos ay magpapadala sila ng sarili nilang mga sundalo upang tulungan ang mga taga-China laban dito kaya mapipilitan ang kanilang aunt na manatili roon hanggang matapos ang digmaan at hindi na makakabalik. Labis na natuwa ang 8th Prince sa planong ito at nakita niya ang oportunidad na madaling maagaw ang bangko ni Ming kaya agad niyang inutusan ang lahat na maghanda at simulan ang kanilang plano sa lalong madaling panahon. Sa simula ng chapter na ito ay makikita ang ating bida na abala sa kanyang cultivation sa loob ng training room habang sinusubukan niyang baguhin ang kanyang kasalukuyang estado patungo sa heavenly position. Tahimik niyang sinusuri ang kanyang sarili at napagtanto na nangangailangan ito ng napakaraming resources upang makamit ang susunod na antas at kahit matagal na niyang napapatatag ang kanyang kasalukuyang posisyon ay napakahirap pa rin abutin ang heavenly position kaya sa ngayon ay hindi pa siya makausad. Naroon din ang Invisible Sword at Beiming na muling nagpaalala na matagal na nilang sinabi na kakailanganin ni Ming ang napakaraming resources at iba't ibang treasure upang makamit ang heavenly position at binanggit nito ang tatlong espesyal na bagay na kinakailangan kabilang ang Heart of God, ang Ray of Immortal Light at ang Will of Providence. Idinagdag pa ni Beiming na ang ilan sa mga bagay na ito ay matatagpuan sa Immortal Shrine kaya iyon ang isa sa mga lugar na dapat puntahan ni Ming kung nais niyang makumpleto ang kanyang pangangailangan. Ngunit ipinaliwanag ni Ming na hindi basta-basta siya makakapunta sa Immortal Shrine dahil wala siyang ugnayan dito at tiyak na hindi siya papapasukin kaya ang ibang paraan na lamang ang kanyang aasahan at iyon ay ang paggamit ng kanyang merit monument kung saan maaari siyang makakuha ng mga item kapalit ng pag-aalay ng mga treasure. Habang sila ay nag-uusap ay biglang lumabas ang isang tinig at agad itong kinuha ni Ming at ipinaliwanag na ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang godmother. Mula rito ay narinig ang tinig ng kanyang godmother na agad nagtanong sa kanyang kalagayan at kung siya ba ay nasugatan matapos marinig ang balitang siya ay nahuli at muntik ng hatulan ng kamatayan. Ipinaliwanag ng kanyang godmother na plano sana niyang pumunta kasama ang kanyang mga kaibigan upang iligtas siya ngunit napigilan ang kanilang paglalakbay matapos sabihing may sarili itong plano upang makatakas kaya hindi na sila nagtuloy. Tiniyak ni Ming na maayos ang kanyang kalagayan kaya hindi na dapat mag-alala ang kanyang godmother ngunit nagbigay pa rin ito ng babala na manatili muna siya sa loob ng kanyang silid sa loob ng ilang araw at iwasan ang paglabas dahil marami umanong martial saints at martial god cultivators ang naghahanap sa kanya at ang layunin ng mga ito ay hulihin o patayin siya upang makuha ang kanyang mga bangko. Matapos marinig ang babalang yun ay tila hindi na bahala si Ming at sa halip ay napansin pa niya na kung higit sa 12 martial gods at daan-daang martial saints lamang ang ipinadala ay tila kulang pa yun at dapat ay mas marami pa ang kanilang ipinadala. Agad siyang pinagsabihan ng godmother na tigilan ang pagbibiro at seryosohin ang sitwasyon dahil hindi ligtas ang kanyang kalagayan sa labas kaya kinakailangan niyang manatili sa loob ng academy kung saan walang sinuman ang maaaring umatake sa kanya. Matapos ang paalalang yun ay nagtapos ang voice transmission at muling napag-isa si Ming habang napapaisip sa mga nangyayari sa kanyang paligid at napansin niyang lalong tumitindi ang loob ng kanyang mga kalaban habang pinipilit siyang manatili sa loob ng academy ngunit alam niyang hindi siya maaaring magtago habang buhay. Kinuha niya ang kanyang token na ginagamit para sa virtual world at nagpasya na kung hindi siya makakalabas ng kanyang silid ay mas mabuti pang pumasok siya sa kanyang Void Heaven Realm upang doon magpalipas ng oras at maghanap ng oportunidad. Nagbigay muli ng babala si Beiming at ipinaliwanag na ang pagpasok sa virtual world ay nangangailangan ng malaking enerhiya at sa sandaling makarating siya roon ay maaari siyang mahuli ng mga martial god na naghihintay sa kanya. Ngunit hindi na bahala si Ming at ipinaliwanag na hindi lahat ay pupunta roon at kahit may martial god man sa labas ay magiging pantay lamang ang kanilang lakas sa loob ng virtual world kaya kung pareho lamang ang kanilang antas ay may kakayahan siyang labanan at kahit patayin ang mga ito. May bahagyang ngiti sa kanyang labi ay pumasok si Ming sa virtual realm kung saan agad niyang napansin ang kagandahan ng kapaligiran at nasiyahan siya sa kanyang naging desisyon na pumasok dito. Habang sinusuri niya ang lugar, si Little Qiang ay nagpahayag na napakalakas ng enerhiya sa lugar na ito at maging ang sarili nitong kapangyarihan ay naapektuhan dahil kahit ito ay isang martial god ay bumaba rin ang antas nito sa loob ng lugar. Ngunit nanatiling kalmado si Ming at ipinaliwanag na hindi nito kailangang mag-alala dahil siya lamang ang haharap sa lahat ng kalaban at sapat na ang kanyang lakas para sa mga ito. Habang siya ay naglalakad ay biglang may mga taong bumagsak sa kanyang harapan mula sa iba't ibang direksyon at agad siyang pinalibutan ng mga ito na tila handang umatake anumang oras.
Sa kabila ng sitwasyon ay hindi nagpakita ng takot si Ming at sa halip ay tumawa habang tinatanggap ang kanilang pagdating at tila inaasahan na ang mangyayari. Isa sa mga kalaban ang sumigaw at nagpakilala na sila ay mula sa Kai clan na siyang clan ng ina ng 8th Prince at ipinahayag na dumating sila upang maghiganti ngunit nagbigay pa rin ito ng kondisyon na kung ibibigay ni Ming ang kanyang bangko sa 8th Prince ay maaari pa nila itong palayain. Pagkarinig nito ay hindi napigilan ni Ming ang pagtawa at ipinakita ang kanyang kumpiyansa habang ipinaliwanag na tila iniisip ng mga ito na kaya nilang kitilin ang kanyang buhay sa loob ng virtual world gayong ang naririto lamang ay isang clone ng kanyang kamalayan at kahit patayin siya dito ay bahagya lamang maaapektuhan ang kanyang tunay na katawan. Bilang tugon ay agad na inilabas ng isang kalaban ang isang espesyal na talisman at ipinakita ito kay Ming habang ipinaliwanag na ito ay tinatawag na soul-striking talisman na may kakayahang sirain ang tunay na katawan ng isang tao kahit na ang tinatamaan lamang ay ang clone sa virtual world kaya kapag ginamit nila ito ay tuluyan siyang mamamatay kahit sa totoong mundo. Hindi naman nabahala si Ming at sa halip ay tila mas lalo pang natuwa sa nakita dahil nagpasalamat pa siya sa pagpapakita ng isang mahalagang bagay bago agad na kinausap ang kanyang merit monument upang kumuha ng kaparehong talisman. Sa isang iglap ay hawak na ni Ming ang maraming soul-striking talismans at ipinakita ito sa kanyang mga kalaban habang ipinapahiwatig na yun ang kanilang tinutukoy at dahil marami siyang hawak ay malinaw na sila ang mapapahamak sa labanan. Nabigla ang mga kalaban sa kanyang ginawa at hindi nila inaasahan na may ganito siyang paghahanda kaya napansin nila na tila dumating siya ng handa sa lahat ng posibilidad. Gayunpaman ay nanatili ang kanilang kumpiyansa dahil may kasama silang dalawang martial god kaya inakala nilang walang magagawa ang isang martial guru na tulad ni Ming laban sa kanila. Hindi na nag-aksaya ng oras ang isa sa kanila na may hawak ng talisman at agad sumugod upang umatake kay Ming habang ipinapakita ang kanyang paniniwala na hindi kayang wasakin ng mga talisman ang kanilang clan. Sa mismong sandaling lumapit ito ay agad na pinakawalan ni Ming ang kanyang invisible sword na gumalaw ng napakabilis at walang sinumang nakakita sa galaw nito hanggang sa tumagos ito sa leeg ng kalaban at nagdulot ng maraming sugat sa katawan nito kaya agad itong bumagsak sa lupa ng walang laban. Nataranta ang natitirang mga kalaban at hindi nila maunawaan ang nangyari habang si Ming ay kumilos muli ng may matinding bilis at inihagis ang isang soul-striking talisman sa katawan ng napatay na kalaban upang subukan ang epekto nito. Agad na naglaho ang katawan ng kalaban dahil ito ay isang clone lamang at kasabay nito ay ipinakita ang isang lihim na silid sa loob ng Kai clan kung saan naruroon ang kanilang tunay na katawan kasama ang ilang elders na nagmamasid sa nangyayari. Sa harap ng kanilang mga mata ay biglang naging abo ang tunay na katawan ng kalaban na pinatay ni Ming sa virtual world at nagdulot ito ng matinding takot sa lahat ng naruroon dahil hindi nila inaasahan na ang nangyari sa virtual world ay direktang makakaapekto sa totoong katawan. Hindi nila maunawaan kung paano ito nangyari dahil malinaw na ang labanan ay naganap sa Void Heaven Realm ngunit ang epekto nito ay umabot sa tunay na mundo kaya napagtanto nilang may gumamit ng soul-destroying talisman laban sa kanilang kasamahan.